Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, sorry po, medyo bangag pa. And ano po, no? Truly know that God is good, amen, all the time. And all the time, God is good, no? Actually po, nung hindi pa po ganun kalalim yung relationship ko kay Lord, no? Kapag sinasabi kong God is good, I thought that God is good kapag good times lang, no? Kapag sagana ka, kapag masaya ka, no? Kapag wala kang problema, kapag wala kang pinagdadaanan, no? I thought doon lang mabuti, no, si Lord, no? But as my relationship deepens with the Lord, no, when in bad times too, no, God is really good, no? He is the same yesterday, today, and forever, no? May pangangailangan ka, no? Gusto mo ng kalakasan, gusto mo ng kapayapaan, no? God is always there, no, to comfort you, no? God is always there, no, to take care of you, no? And lagi siyang andyan, no, para sa atin. And amen, recently po, no, naranasan namin yung grace ni Lord, no? Talagang hindi pa rin po kami makapaniwala na lahat po kami na-approve, no, sa visa ng South Korea, no? And actually po, no, kasi po, no, sa Korea po, kailangan po ng visa para maka-enter sa country nila. And unlike any other countries po, like Taiwan or Singapore, hindi po kailangan ng visa. Pero malakas po yung loob namin, no? And by faith, no, we are claiming na na-approve po kami. Actually po, wala pa po kaming visa, pero may plane ticket na po kami. And wala pa po kaming visa, may nabook na po kaming hotel, no? So, ganun po, kalakas, no, yung faith namin kay Lord na lahat kami maa-approve, no? And praise God, no, talagang each second, each minute, no, every moment, no, na-enjoy po namin, no, sa ibang bansa, no? So, and coming from a tropical country po na mainit talaga, no, talagang na-enjoy po namin, no, yung culture, yung food, yung neighborhood, no, yung streets, no, and every time, no, na talagang nandun kami, no, we see to it that we are thanking the Lord, no, kasi nag-uumapaw po ng kagalakan yung puso namin, no, when we are there, no, that apart from Him talaga, no, we can do nothing, no. Kaya, thank you, Lord, no, talagang napakabuti po ng Panginoon, and alam ko po, no, sa buhay natin, no, nagagalak, no, ang puso natin, no, para mapurihan siya at mapasalamatan siya. Kaya tayo po lahat, amen, ay tumayo. Hallelujah. Pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong digin. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagpas sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong digin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba.
praise the Lord Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pagkat sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. To praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, we praise you, Panginoon. Tunay nga na ang puso namin ay nagagalak at punong-puno ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your grace. Hallelujah. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Yes, Jesus. Pinatawan, pinagpalang ang lubusan. Ating pong awitin ang ating dakilang Diyos. Jesus. Di mapipigil ng pagsamba sa'yo. Jesus, dakilang kang totoo. Hallelujah! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Woo! Hey, hey! Hallelujah! Muli ating pong awitin, dakilang biyaya. Dakilang biyaya, Kami pinalaya kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Dakila
Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah. Oh, purihan ka. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Patuloy nating ipagbunyi ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bawat tuhod ay luluhod. Bawat humihinga sa bulwagang ito'y purihin ng Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Salamat, salamat Panginoon. Napakadakila mo. Karapat-dapat kang purihin. Bagamat kami hindi karapat-dapat, kami inyong nilinis sa inyong banal na dugo. Salamat at pinapaking banal nyo kami. Nilinis, Panginoon, ang aming puso't isipan. Ikaw lamang ang aming isipin, Panginoon. Ikaw ang aming mithiin sa bawat araw. Ang makasama ka at Panginoon, salamat sa inyong presensya. At kasama ka namin sa bawat hininga. Kasama ka sa bawat paggising, bawat pagtulog. Panginoon, napakadakila mo. Marapat ka ang bawat tinig ng aming labi, bawat mulat ng aming mata, na ikaw ay among masaksihan sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka na
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, dakilain ka, Panginoon. Itaas ang iyong kamay, luwalhati ng Panginoong Jesus. Karapat dapat ka, Panginoon. Purihin ka, buong lakas. Ang iyong nilikha'n luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat nabi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Bawat nilikha'n, taas ang iyong tinig. Yung nilikha'n luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nasasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'n luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami ang nilikha'n lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Taas ang iyong tinig. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Bawat boses, sabihin, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Diyos, na karapat dapat kang purihin. Sambahin at luwalhatiin ang iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos na hindi nagmamaliw. Ikaw ang tunay na Panginoon, o Diyos, kaya maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Sinasamba at niluluwalhati, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ito po ang liwanag at tumatanglaw, Panginoon, sa landas na aming dinaraanan sa mundong ito. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti noon pa man hanggang ngayon, Panginoon. At magpakailanman ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay nananatili. At walang sino mang pwedeng makapagpabago sa iyong pagmamahal na inialay mo, Panginoon, sa iyong mga anak, sa mga tao, Panginoon. Tunay nga, o Diyos, na kay dakila mo, kay buti mo. Kaya nga po, Panginoon, karapat dapat ka naming sambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Dahil ito, Panginoon, ang siyang patuloy na nagpapatatag sa aming pananampalataya. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, na patuloy po naming nadarama, na patuloy naming nararanasan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ang iyong kalakasan, Panginoon, na patuloy na sumasa amin. Salamat sa iyong Santong Espiritu, sa iyong banal na Espiritu na patuloy kaming sinasamahan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat o kay dakila mo, Panginoon. Kaya nga po sa iyong mga salita na aming matutunghayan. O Diyos, salamat po sa iyong anak na gagamitin. Dahil ang iyong mga salita, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha, luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, Magpakailanman. Ito ang aming mithin. nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Atin siyang itaas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dakila ka, Panginoon Jesus. Yan, good morning po. Good morning po. Ayan, masaya po ba kayo sa araw na ito? Ayan, amen. Siyempre po, do. So, sa kabila ng mga sinasabi ng mundo ngayon,
No, yung very popular ngayon, yung word na kulang. Kulang. So pag namalengke ang nanay, kulang ang budget, kanya, no? Kapag ka dumarating ng mga bayaran, kulang ang pambayad, sabi, no? Sa mga resources din, no? Sa amin ding departamento, sa education, sasabihin, kulang ang classroom, kulang ang mga materials, kulang ang lahat, no? At kulang ang sweldo, sabi nila, no? So maraming kulang. Yan ang tinig ng mundo. Lagi niyang sasabihin kulang. Kaya ang madalas, ang puso ng tao nalulungkot. Pero tayo, mga nakakilala na sa Panginoon at patuloy na nakikilala natin siya sa kanyang mga salita, hindi na highlighted ang kulang sapagkat ang kinikilala na natin ngayon at nararanasan sa Panginoon ay ang kanyang kasapatan. Di ba? Sapat ang Panginoon sa lahat ng bagay. At sabi niya, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Narito ako, no? Narito ako, mahal na mahal kita. So kapag yan po ang naririnig natin at naha-highlight sa puso natin, talaga namang ang Diyos ay tunay na sapat. Naroon ang kagalakan, marami mga tinig ang naririnig natin, subalit highlighted ang tinig ng Panginoon, yung salitang mahal kita. At pag sinabing mahal kita, no, hindi kanya pababayaan. Ano man ang sitwasyon, ano man mangyari. Sa umagang ito, alam ko po, ang puso natin ay may kagalakan. Magkakaloob tayo ngayon sapagkat yan ang ating confident tayo na kailanman hindi tayo kukulangin. No? Wala na, hindi na highlighted sa isip natin yung mamaya may kulang na naman, bukas may kulang na naman. Hindi na po yan ang namamayani sa ating puso, kundi nagre-rejoice tayo, nagsasaya tayo, nagdiriwang tayo sapagkat alam natin na ang confidence sa ating buhay ay mataas na ngayon, no? Sapagkat highlighted ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tigib po ang aming mga puso ng pasasalamat, pagkilala sa inyo. Alam po namin, O Diyos, na kayo, kailanman hindi kami pinabayaan. Mula pa sa unang lahi ng mundong ito, hanggang sa kapanahunan namin, O Lord, nakikita namin ang tunay na pag-ibig mo sa bawat isa. Lord, ngayon po, mas nakikilala ka na namin sa pamamagitan ng iyong salita. Dinig na namin ang inyong tinig. Ang pag-ibig na sinabi mo, Panginoon, ay nararanasan na namin. At salamat, Panginoon, pagkat dumarating na kami sa mas mataas na level ng pagkilala sa inyo. Narito na kami, Panginoon. Unti-unti sa aming mga buhay, ang pagtitiwala ay nariyan na. Lord, salamat pagkat hindi po, Panginoon, nagtagal sa aming puso ang takot. Bagkus, Panginoon, ngayon, ang namamayani ay ang galak sapagkat sigurado na kami na mahal nyo kami at hindi nyo kami pababayaan at iiwan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, masaya po ang aming puso. Magkakaloob kami bilang tanda ng aming pagkilala sa pag-ibig mo sa amin. Lord, kaya salamat po, hindi sapat ang aming pasasalamat, ang pagbigkas ng salitang salamat, kundi masigit, Panginoon, na makita mo sa aming puso ang tunay na pagkilala at pasasalamat sa iyo. Sa umagang ito, magkakaloob kami ng may kalayaan, hindi namin iisipin ang bukas, sapagkat ang bukas ay hawak mo na, sapagkat ang bukas ay sigurado, Panginoon, sa amin na mga anak mo na kumikilala sa inyo, na ang bukas may assurance sa amin, Panginoon, na nariyan ka, anuman ang aming kakaharapin, Lord, ito ay na-overcome mo na. Kaya na-overcome na rin po namin. Wala pa man, Panginoon, pero nariyan na sa aming puso, sa aming kaisipan, na ito ay na-overcome na namin at tagumpay na kami, Panginoon. Kaya salamat, O Lord. Salamat po at binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang
wala pong binigay na bagong papel sa akin. So, let's welcome each other with wide smiles. So, lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah! And let's praise again the Lord. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Good morning po. Okay, bago po natin i-welcome ang ating preacher for today. So balikan po natin yung announcement. Nakalimutan ni Madam Jem. Ako pong magpa-follow up. So on December 6 at 5:30 p.m. po, dito sa church, every woman, and all women are invited to attend the Retro Christmas Party. Ayan, so babalikan po natin ang mga nagdaang panahon na masasaya, okay? Pero mas masaya ang ngayon because we live in the time of our Lord Jesus Christ. Amen? So ang bawat isa po, we will see each other on December 6 at 5:30 dito po sa ating church. And then we will have, again, masaya po tayo na makasama natin ang mga leaders natin from our daughter churches, no? That will be on Wednesday. So kung meron po kayong time, please join us at Ferraris. Ano bang pangalan natin doon? Villa Ferraris po. We will have our leaders from Tanay, Pangasinan, Pampanga, and Mandaluyong. Okay? Kung gusto po natin silang i-meet and greet, please join us on Wednesday at 5:30 din po. Okay? So, palakpakan po natin ang mensahero ng ating Panginoon sa umagang ito, Pastor Francis. Amen. Opo, ang ganda ng assistant ko. Praise God. Pakilakas ng konti yung monitor, Brother John. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. So, 3 months ago na po yung aking huling pagpipraise. Kaya, praise God, dahil sa pagkakataong ito ay makakapangaral muli ako ng salita ng Diyos. So, binabati po natin yung mga binabati po ni Sister Saling, mga legit Dover Cats niya. From Canada, Amerika, sa Qatar, sa Vietnam. At kung mayroon pa po akong hindi nabati, binabati ko po kayo lahat. US, Amerika. At welcome po natin yung ating mga kapatid na galing ng Korea. Balikbayan, anyong, ano kasunod ng anyong? Anyong lupa, anyong tubig, anyong sayo, Korea. Man, purihan ng Diyos. So, makuya dyan ni Pastor, mamiksi lang yung aking preaching. Kaya, para humaba, may kukwento po ako sa inyo. So, sa isang maliit na pamayanan po, ay mayroong maliit na church. At dahil maliit lamang po yung church, alam ng pastor ang bawat dumadalo sa gawain ng Panginoon.
Hindi tayo maliit, pero alam ni Pastor kung sino nandiyan, kung sino yung wala. Magtataka na lamang po kami, bakit wala si brother ganito, wala si sister na ganito? Yun po yung tinatanong niya sa amin. At to, maliit na church lamang sapagkat yung pamayan na yun, yung village na yun ay maliit lamang. So dahil maliit yun, alam ng pastor kung sino yung palaging nandyan at yung palaging wala. Napansin niya, wala akong maisip na pangalan eh. Itago na lang natin sa pangalang Pedro. Napansin niya si kapatid na Pedro ay ilang linggo nang wala sa gawain ng Panginoon. Kaya pagkatapos ng gawain, tinawag niya yung isa sa mga manggagawa. Sabi niya, kapatid, sabi niya, pwede mo bang pasyalan si kapatid na Pedro? Thank you, Brother Jam. Malaki ka na sa akin ngayon. Jam. So, maliit na church, maliit na pamayanan. Alam ng pastor kung sino ang nandiyan. Kaya nung napansin niya si kapatid na Pedro ay wala, sabi niya sa isang manggagawa, pasyalan mo si kapatid na Pedro. Kumustahin mo siya kung bakit ilang linggo na siyang wala. So, sumunod po ang manggagawa, kinabukasan, pumunta po siya doon sa bahay ni kapatid na Pedro. Pagdating sa bahay, naririnig ng manggagawa na may tao sa loob. Pero kumatok siya. Tao po, sabi niya. Tao po, wala sumasagot. Pero alam niya may tao. Kumatok ulit siya. Ilang beses, tao po, wala sumasagot. Kaya naisip na lamang niya, nag-isip siya kung anong dapat niyang gawin. Kaya kumuha po siya ng kapirasong papel at yung ballpen niya, nag-iwan na lamang siya ng note. At isiningi niya doon sa siwang sa pinto ng kanilang bahay. At kumatok siyang isa pa, sabi niya, tao po, wala pa rin lumalabas. Pagkaalis ng manggagawang ito, ilang minuto lang, lumabas si kapatid na Pedro. At hawak-hawak niya yung maliit na note. Hawak-hawak niya, binabasa niya. At alam niyo po ba, gusto niyo po bang malaman kung ano ang sinulat ng manggagawang ito? Ito po yung isinulat niya. Sabi niya, nakaka-bless si kapatid? Verse yung kanya sinabi, sabi niya, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. So naisip ni kapatid na Pedro, paano ko ba re-replyan ito? Ano kaya ang isasagot ko? Naisip niya, mag-attend na lamang sa gawain ng Panginoon para personal na magpaliwanag doon sa manggagawa. Pero nang dumalo siya, umupo siya sa likod sapagkat busy sa harapan. At dahil busy yung manggagawa, naisip na lamang niya, replyan ko na lamang yung sulat niya. Sabi niya, so siya nagsulat po siya ng reply niya dito sa sulat ng manggagawa. At nung siya'y nagkakamayan na, inabot niya yung sulat. Ito yung sinabi niya, nakaka-bless din. Genesis 3:10, sabi niya. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sabi niya. Kapag gets po ninyo, tumawa po kayo. Amen. Praise God. So ipagpatuloy po natin ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin yung ating, ang tema po natin this year, enjoying intimacy with God. At ang ating fourth quarter theme, proof, o hindi po na-edit yung dana po, proof of intimacy, hearing from God. So, ang isa sa prueba o resulta na tayo intimate sa Panginoon is that we hear from God. Naniniwala po ako mga kapatid, gaya po ng introduction ni Madam Noy, balikan lang po natin. Ayon sa Jeremiah chapter 10, verse 23,
Bagamat tayo po ay may free will, pero ang gusto ng Diyos, ang ninanais ng Diyos, ay palagi po siyang mangusap sa atin. Gusto niya na i-direct niya yung ating dadaanan, yung ating gabayan niya tayo sa ating mga buhay. Hindi niya ninais na kailanman na tayo pabayaan, na didiskarte na lang tayo sa ating sariling kaparaanan. Kaya mula noon, sa panahon ni Adan at Eva, nakikita natin na nakikipag-ugnayan ng Diyos, nakikipag-usap kay Adan at Eva. Tuwing hapon, siya'y bumababa, sabi ng Genesis, at nakikipag-ugnayan kay Adan at Eva. Hanggang ang si Adan at Eva ay nagkasala, hanggang sa lumipas pa ang maraming mga panahon, at sa panahon ng mga hari, panahon ng bansang Israel, nandun pa rin ang pangungusap ng Diyos. At ginagamit ng Diyos ang mga propeta upang ipahatid niya ang mensahe niya sa bansang Israel. Amen po ba? At lumipas pa po ang maraming panahon, hindi po tumigil ang pangungusap ng Diyos, pagsasalita ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa bansang Israel. At sabi nga sa Hebrews chapter 1, noon sabi niya, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero ngayon, nagsasalita ang Diyos, pinili ng Diyos na magsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang kanyang anak ay ang salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kapiling ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Jesus is the Word of God. Kaya nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos at si Kristo ay iisa. At yung topic po ni Pastor Chris nung nakaraang linggo, nangungusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. At ang topic ko po ngayong umaga, hearing God through our spirit. Paano? A quickening of the Word to our spirit, o yung tinatawag po nating revelation knowledge. Amen? So, pansinin po natin yung title, Hearing God Through Our Spirit. Ang spirit po na tinutukoy po dito is our born-again spirit. Amen? Natalakay po ni Pastor Chris na ang binago ng Diyos sa atin ay yung ating spirito. Ikaw ngayon ngayon ay buhay, at ang espiritu mo ngayon ay bago in you. The person in you is new, bago. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor, hindi yan minodify, hindi yan renefurbish, hindi yan parang in-accessorize lamang yung espiritu. Kundi ang espiritu po mo ngayon ay brand new. Sabihin po natin, brand new. Brand new, bago yan. Kaya sabi nga po ni Pastor Chris, nung nakaraang Sunday, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ang tinutukoy po ditong bago ay hindi yung ating katawan. Kaya sabi nga ni Pastor Chris, bago siya makakilala sa Panginoon, 4'11 siya, at nang tumanggap siya sa Panginoon, 4'11 pa rin siya. At hindi rin ang ating kaluluwa, alam po natin yan. Sapagkat nung tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, the same pa rin ang ating mindset, the same pa rin ang ating emotion. Although, yung ating kaluluwa, yung ating mind, is subject to change. Pwedeng magbago yan. Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your mind. And our minds will be renewed through the Word of God. Pero, so by rule of elimination, hindi ang katawan, hindi ang kaluluwa. Therefore, it is our spirit. Our spirit is new. Bago yan. Amen? Hindi yan binago lamang, hindi yan kinula, kundi bagong t-shirt yan, kumbaga. Amen? So, ang bago dito ay ang ating espiritu. At alam niyo po ba, in our spirit, the fullness of Godhead dwells in us bodily. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa ating espiritu. Kaya pagdating ng araw, mga kapatid, kapag wala na tayo dito sa mundo, kapag dumating na ang Panginoon, ang ating katawan ay magiging glorified. Magiging perpekto. Ang ating kaluluwa ay magiging perpekto. But our spirit ay hindi nababaguhin yan. Bakit?
Kasi ang espiritu mo, right here, right now, is already complete, is already holy. Hindi na babaguhin yan kung anong espiritu mo ngayon nataglay, ay ganun na ang espiritu mo magpakailanman, sapagkat yan ay bago na, yan ay banal na, yan ay matuwid na, yan ay kumpleto na. Punong-puno yan ng kapangyarihan, punong-puno yan ng kapangyarihan. Yun po yung sinasabi natin, as He is, so are we in this world. Ang tinutukoy po doon ay sa 1 John chapter 4, verse 17b, sabi nyo, because as He, sino po yung He na binabanggit? It is Jesus. As He is, so are we in this world. Hindi sa body, hindi sa soul, kundi sa spirit. Kamukha natin ang Panginoong Yesus sa espiritu natin. Kaya kung napakinggan po natin yung conclusion ni Pastor no Sunday, our spirit is similar, sabi niya, to the Spirit of God. Ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay kamukha, katulad ng espiritu ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng because as He is, so are we in this world. It is not in the body, it's not in the soul, but in your spirit, you are holy, you are powerful, you have full of wisdom. Amen? Pinalinaw po, lalo po itong pinalinaw ng 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Ano po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 17? But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Corinthians 6:17. Sila daw na nakipag-isa kay Kristo, sa nakipag-isa sa ating Panginoon, ay kaisa niya sa Espiritu. At ano pong ibig sabihin ng one sa Greek? Ang Greek word po ng one ay heis, H-E-I-S. Huwag po natin lagyan ng T sa dulo, iba na po yung kahulugan nun. Sa Greek word ay heis, na ibig sabihin ay singular one, identical, similar. Our spirit is identical, is similar with the Spirit of God. Naniniwala po ba kayo? Kaya mga kapatid, dahil ang ating espiritu is one with the Spirit of God, masasabi po natin in 1 Corinthians chapter 2, verse 16, nasa atin ang kaisipan ni Kristo because of our born-again spirit. Amen? For who has understood the mind of the Lord? Sino ang makakaunawa sa kaisipan ng Diyos? Sabi niya, so as to instruct him. But we, the born-again Christian, born-again believers, but we have the mind of Christ. Dahil po ang ating espiritu ay na-born again, na bago, amen? Uulit-ulitin ko to para masundan po natin. Ang ating espiritu ay nabago, hindi ang ating kaluluwa, hindi ang ating katawan, kundi ang ating espiritu. Nabago yan, at ang espiritu natin ay kaisa ng espiritu ng Diyos, is similar, identical with the Spirit of God. And in our spirit, we have the mind of Christ. Sa ating espiritu, taglangin natin ang kaisipan ni Kristo. Hindi itong kaisipan na to, kundi sa ating espiritu, mayroon po tayong kaisipan. At yan po ang kaisipan ni Kristo. At dahil dyan, sabi ng salita ng Diyos, dahil nasa atin ang kaisipan ni Kristo, we know all things. Alam natin ang lahat ng bagay. Mababasa po natin yan sa John chapter 2, verse 20. But we have an unction from the Holy One, and you know all things. Alam mo ang lahat ng bagay because your spirit is one with the Lord. You have a born-again spirit. Amen? Is similar to the Spirit of God. And you have an unction from the Holy One, and you know all things. Alam niyo po ba, ang isa sa mga ministeryo ng Banal Espiritu ay ituro sa atin ang lahat ng katotohanan? At alam naman po natin kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Yesus. Jesus is the Word of God. So ang inihahayag sa atin na lahat ng katotohanan ay patungkol sa Kanyang salita, patungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay si Jesus. Siya ang nagsabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. At kapag naihayag sa atin ang lahat ng katotohanan, which is the Word of God and Jesus Christ, out of that knowledge about the Word of God, lalo pong lumalalim yung ating intimacy sa Panginoon. Nakikilala natin siya because of the truth.
lalo pong umiigting ang ating kaugnayan sa Kanya. Yung relasyon po natin sa Kanya ay lalong nagiging matibay. Nakikilala natin ang ating Panginoon. At dahil po nakikilala po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, nalalaman din po natin yung mga bagay na hindi natin alam, na hindi itinuro sa atin. Gaya po ng out of that relationship na meron ka sa Panginoon, na itinuro ng Banal na Espiritu sa iyo, dahil itinuro niya ang lahat ng katotohanan, ano po ang mangyayari? Alam mo kung paano maging mabuting ama, mabuting magulang. Alam mo kung paano maging mabuting Kristiyano. Amen, mabuting mamayan. Alam mo kung paano maging mabuting anak, mabuting estudyante. It is because of your relationship with Jesus Christ na siyang katotohanan, na itinuro naman ng Banal na Espiritu na nagtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan. Amen. At sabi po niya, but ye have an unction. Ang salita pong unction ay bago sa atin. Tiningnan ko po sa ibang translation, ang ginamit po na salita ay anointing. Pero ang ibig sabihin po ng unction, we have a special endowment or special gifting from God. At pinag-uusapan po yung regalo, yung po regalo ng Banal na Espiritu ay available sa atin in our born-again spirit. Pinag-aralan na natin po yan sa 1 Corinthians chapter 12, di po ba? Verse 7 to 10. Sabi niya, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit. In verse 9, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, another prophecy, to another distinguishing, o naputol po, ayan, sa akin pala naputol, distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Pinag-aralan na po natin yan, no? Sa mga nakaraang topic po natin. At ang mga regalong yan ay available po sa born-again spirit po natin. Amen? And because our spirit is one with the Lord, is in communion with the Spirit of God. Amen? And as He is, so are we in this world. Nakikipag-commune ang Spirit. Ang ating Espiritu ay kaisa ng Espiritu ng Panginoon. Uulitin ko, nasa ating kaisipan ang kaisipan ni, nasa ating espiritu ang kaisipan ni Kristo. At dahil nasa ating espiritu ang kaisipan ni Kristo, alam natin lahat ng bagay. At mayroon tayong mayroon tayong regalo mula sa Banal na Espiritu. Yung pong mga binanggit sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, ang tawag po doon, if I remember it right, doon sa introduction ni Madam Noy, ang tawag po doon ay karismata. Kasi dalawang klase po yung regalo ng Banal na Espiritu. Karismata and dumata. Karismata meaning the gifts of the Holy Spirit to the believers. Ayan po ay regalo ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At kung ikaw ay mananampalataya, mayroon kang regalo mula sa Diyos. Maybe mayroon kang gift of wisdom, gift of knowledge. Kaya dahil dyan, na alam mo ang lahat ng bagay dahil na born again ang iyong Espiritu. Amen? Meron kang regalo, meron kang karunungan. You just know, amen? By a very clear impression in you, alam mo, ang desisyon na to, ang sasabihin mo, ang dapat mong gawin. Alam mo, you just know it. Amen? Because your spirit is one with the Lord. Your spirit is in communion with God. Hindi ka naghihintay ng special word from God. Edwin, dito ka pumunta. Edwin, doon ka pumunta. Edwin, ito yung sasabihin mo. Edwin, ito ang gagawin mo. No, hindi po ganon. Because our spirit is one with the Spirit of God, you just know na yun talaga ang dapat mong gawin. Yun talaga ang dapat mong desisyon na dapat gawin. Alam niyo po ba, wala naman pong sample po natin with the permission of Madam Noy and Pastor. Naniniwala po ako, wala naman pong verse sa Bible na nagsasabi na wala tayong makikita sa Bible na nagsasabing sa boundary, Gerard, no, sa boundary ng Mabalacat,
sa boundary ng Mexico at boundary ng Angeles. Doon kayo bumili ng lupa at doon kayo magtayo ng building. May verse po bang ganon? Wala. But because their spirit is one with the Lord, they just knew. Alam niya na ito ang kalooban ng Diyos. Alam nila na ito ang dapat bilhin. Alam nila na ito ang desisyon na dapat gawin. Amen? Because their spirit is in communion with the Spirit of God. Amen. At ngayon, paano natin malalaman kung yung impression na natanggap ko ay sigurado ako na hindi lamang ito galing sa akin sarili, kundi galing sa Espiritu? Paano ko mapaghihiwalay kung ano ang nasa kaluluwa at kung ano ang nasa Espiritu? Di po ba bang nakikinig kayo na itatanong nyo yan? Alam nyo po ba, mahirap kung kulang ka ng salita ng Diyos. Kung wala kang pundasyon sa salita ng Diyos, magkakamali ka na pwede mong masabi, ito ay sa kaluluwa, ito ay sa Espiritu, pero para malaman po natin kung ano po ang nasa Espiritu at kung ano ang nasa kaluluwa, ito'y galing lang sa iyo o galing sa Diyos. Ang kailangan po natin ay kapahayagan, revelation knowledge from the Holy Spirit using the Word of God. Kasi yun po yung ginagawa ng salita ng Diyos. Malinaw po yan sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the Word of God is quick, sa ibang translation, alive, and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Pinaghihiwalay daw niya kung ano ang nasa kaluluwa at kung ano ang nasa espiritu, and of the joints and marrow, and is a discern of the thoughts and intents of the heart. Yun po yung sagot. Para malaman po natin na yung impression na natanggap po natin ay mula sa espiritu o mula lamang sa ating kaluluwa o mula sa ating sarili, ang kailangan po natin ay rema o revelation knowledge. Ang binabasa ko po ngayon is just logos. Ang ibig sabihin po ng logos, written word. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay na-born again, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu, ang logos ay nagiging rema. Kaya kapag ikaw ay may kapahayagan mula sa Diyos, ang ginagawa nito, na paghihiwalay mo kung ano ang nasa kaluluwa at kung ano ang nasa Espiritu. Kaya you just know alam mo na ito ang kalooban ng Diyos. Alam mo na ito ang dapat gawin. Alam mo ito ang dapat sabihin. And because, why? Because your spirit is in communion with the Spirit of God at ikaw ay may pundasyon sa salita ng Diyos. Hindi mo kailanman masasabi o mahihirapan kang magsabi kapag hindi ka lumalakad sa Espiritu at hindi ka lumalakad sa salita ng Diyos. Mahihirapan kang magdidistinguish o mahihirapan kang ipaghiwalayin mo ang nasa kaluluwa at Espiritu. Pero if you have the Word of God and you have revelation in your spirit about the Word of God, you just know kung ito pa ay sa kaluluwa ko lang o sa Espiritu ko. At sabi pa po dun sa huli, the Word of God is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hindi natin alam minsan. Balikan po natin yung pinaghihiwala, yung kaluluwa at Espiritu. Isang halimbawa na lamang, yung minsan hindi po natin alam. Yung positive thinking, akala natin faith. Yung minsan ang faith, akala natin positive thinking. No? There is very thin line, napakanipis na linya between positive thinking and faith. Kapag ikaw ay hindi nakapundasyon sa salita ng Diyos. Pero kapag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, ikaw ay may kapahayagan mula sa Diyos, makikita mo, malaki ang agwat nila. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng yung positive thinking. Ang pananampalataya ay bunga ng salita ng Diyos. Kaya ang dapat natin gawin ay magbabad sa salita ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Kayo, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So sa Diyos, sabi sa Tagalog, hindi ko ginamit yung Tagalog kasi parang mababaw yung kanyang
pagka-translate. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang lahat ng pangarap mo ay yung makakamtan. Mas maganda sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi po nangangahulugan na lahat na lamang ng naisin natin, lahat lamang ng ating i-desire, ay ibibigay ng Diyos sa atin. Maging ito ay sa kalayawan lamang o kasalanan. Hindi po. Ang ibig sabihin po nito, if you delight yourself in the Lord, God will put His desires in you. Ilalagay ng Diyos ang kanyang desire sa iyo at dahil ikaw ay now born again in the Spirit, you are one with the Lord. You have the mind of Christ. You know all things and you have the gifts of the Spirit. Amen? Yung desire mo magbabago. Hindi mo ba napansin nung ikaw ay makakilala sa Panginoon? Ikaw ay nagbago? Bakit? Yung dating bagay na ginagawa mong hindi maganda, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nakapakinig ng Kanyang salita, ikaw ay nagpatuloy sa Kanyang salita, nabago ka. Hindi dahil pinilit mo nagbago, kundi ano po ang sagot? Kasi ang desire ng Panginoon ang naging desire mo. Bakit ang desire ng Panginoon ay naging desire mo? Because you delight yourself in the Lord. Amen? Sa Diyos mo hinanap ang iyong kaligayahan. Ngayon, paano natin i-delight ang ating sarili sa Diyos? You walk in the Spirit. At paano tayo lalakad sa Espiritu? You acknowledge, you study, you meditate the Word of God. That is walking in the Spirit. Kasi sabi sa John chapter 6 verse 63, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay Espiritu at nagbibigay buhay. The word that I have spoken unto you, sabi ng John 6:63, are Spirit and they are life. So sapagkat ikaw ay lumalakad sa Espiritu at ang paglakad sa Espiritu ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang desire ng Panginoon, ang siya na nagiging desire mo ngayon. Kaya kapag ikaw ay nagdesisyon, kapag ikaw ay nagsalita, kapag ikaw ay kumilos, you know that is the desire of God in you. Sigurado ka, nakarinig ka mula sa Diyos. Bakit? Kasi ito ang naisin ng Diyos sa buhay mo. Malinaw sa iyo yun. Yun nga po dahil ang desire ng Panginoon ay nailagay sa atin. Amen? Tayo po'y lumakad sa Espiritu. And paano po natin i-delight ang ating sarili sa Diyos? Naalala ko yung preaching ni Madam Lawrence. In order for us to delight, ma-delight natin ang sarili. Hindi ko alam yung exact Tagalog word ng delight eh. Ang sabi lang po kasi sa 37:4 sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Pero naintindihan naman po natin. Kapag dinidelight natin ang sarili natin sa Diyos, paano? Naalala ko si Madam Lawrence, you create an environment na kung saan ka makakarinig sa Diyos. Ikaw ay lumilikha ng isang atmosphere ng kapaligiran, ng isang surrounding, ng isang sitwasyon para marinig mo ang boses ng Diyos. You meditate the Word, you study the Word, you hear the Word. Amen? You dwell in His presence, you pray, you give thanks, you praise and worship the Lord. That is delighting yourself in the Lord. And because you delight yourself in the Lord, you are walking in the Spirit. And how to walk in the Spirit? You acknowledge the Word of God. You study the Word of God. And because of that, God will change your desire. And His desire will be your own desire. Kaya lahat ng decision mo ay tama. Ang decision mo ay alam mo, ikaw ay nakarinig mula sa Diyos. Amen. Gaya po ng ating Panginoong Yesus. Isang malinaw na halimbawa sa John chapter 5 verse 30. Sabi niya, by myself, I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. So, ang Panginoong Yesus natin ay nagkatawang tao, siya'y Diyos na nagkatawang tao, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para siya'y humatol ng tama, magsalita ng tama, at gumawa ng tama. Ano daw ang kanyang ginagawa? Nakikinig siya. Kanino siya nakikinig? Sa Ama. Nakikinig siya sa Banal na Espiritu. Kung ang Panginoong Yesus ay kailangang makinig sa Diyos, makinig sa Ama, makinig sa Banal na Espiritu. Lalo na po tayo, mga kapatid, makinig tayo sa tinig ng Banal na Espiritu sa ating espiritu. Why? Rarap up ko na po. Dahil ang ating
Spirito ay na-born again. At dahil na-born again ang ating spirit, our spirit is in communion with the Lord. Your spirit is similar, identical with the Spirit of God. And because your spirit is identical or similar with the Spirit of God, you have the mind of Christ. And because you have the mind of Christ, you know all things. At anong alam mo? Ang alam mo ay patungkol sa katotohanan. At ang katotohanan na ito ang siyang nagpalaya sa iyo. Ang katotohanan na ito na palaging naririnig, which is the Word of God, and the Word of God is Jesus. Alam mo ngayon sa buhay mo kung paano maging mabuting ama, mabuting asawa, mabuting anak, mabuting Kristiyano, mabuting mamamayan ng Pilipinas because of your born-again spirit. Aside from that, you have an unction from the Holy One. You have a gifting. You have anointing. You have special endowment from the Holy Spirit, from the Holy One. Kaya, you know all things. And once the desire of God ay naging desire mo, surely you can say, nakarinig ako mula sa Diyos. I heard it from God. Dahil alam mo ang desisyon na dapat mong gawin. Sigurado ka na ito ang tinig ng Diyos na malinaw sa iyong born-again spirit. Amen? So, natumbok ko na po yung gist ng message ng Panginoon. Natawagan ko po yung mga nakaka-bless na musician po natin. Sa praise and worship pa lamang po ay naririnig ko na po ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa akin, mahal ako ng Diyos, hindi ako iiwan. Karapat dapat ako sa Diyos. Ang Diyos ay karapat dapat purihin. Awitin natin minsan pa yung inawit ni Sister Lynn, nararapat. Amen. Habang pong nagpiprepare po si Pastor sa pag-akyat, let's sing one song unto the Lord. Let's all rise up, tumayo po tayong lahat at umawit po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Kung ikaw ay nakakapagsalita ng ibang wika, magsalita ka ngayon and worship the Lord in the Spirit. Yo rabakande rawashara mawakora bashana makande rana. Igarabakande raba. Onda yaramaka rabarabuboshara makande rana. We praise you, Lord God. You are worthy to be exalted. You are worthy to be praised, O God. We adore you, Lord God. You are worthy to be given the highest praises and adoration, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God, for this born-again spirit that we have. In our spirit, we are powerful. In our spirit, we have full of wisdom. In our spirit, we are just. We are righteous and we are holy, O God. Kaya makakasigaw po kami na laging tagumpay because of you, Jesus. Okay, let us sing unto the Lord. Let us worship God. Thank you, Jesus. Sa kalinga mo
God. Amen. Palakpan natin, Panginoon. Amen. Patay mga kaupuso mandali. Salamat, Sir Francis. At ganoon din sa kanyang assistant na paganda daw ng assistant niya. At agree ka ba doon, Sir Francis? Agree siya. Hindi siya, ano registration po natin? Meron ka ibang, di ba meron ko registration? Yung, ano? Chamba. Oh, okay. So, Panginoon. Amen. Bless po kayo. Napakaganda po ng mga message ng Panginoon. Napakaganda ang word. At taluyin na nagbibigay ng liwanag sa ating mga buhay. At tunay na, sabi nga ng John chapter 8 verse 2, sabi ko doon, okay, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo. The truth that you know will set you free. So, ang salita na katotohanan, na kapag ito'y nalaman natin, naunuwa natin, at na-understand natin, na-perceive natin, na hindi lang natin narinig, kundi naitanim sa ating mga puso, iyon po ay magpapalaya sa atin. The word itself, ang salita mismo ay powerful. Sabi nga ng Isaiah 55, verse 11, na hindi babalik ang salita, noon lang kabuluhan. Tunay po baka pangyarihan ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. At marami sa atin, at kinikilim natin, no? Tayo lahat, ito salita ng Diyos, ito salita ng Diyos. I claim it. Sometimes kasi, kaya ng bini, no, o mangga ito. Bumungo ito. Pero pag hindi mo ternim, ang bini ay walang mangyayari. Kahit maghapon ka pang nagsasalita, mamungo ito. Kausap mo, nagpapatira pa, mamungo ito. Walang mangyayari. Kaya kung minsan, hindi nangyayari ang mga salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil po, hindi ito naitatanim sa ating mga puso. Kaya kailangan po ay maitanim. Kaya napakahalaga na tayo patuloy nakikinig, nagbabasa, at patuloy po nakapag-aatyan ng salita ng Diyos upang sa noon ay patuloy natin ma-empower, ma-nurture ang binhi na isang naitanim sa ating mga puso. Alam nyo, kapag nalalaman natin ang katotohanan na exercise ang ating spirito, parang ang master, sabi nga, kompleto yan, ha? Wala kailangan yan, complete yan. No? Ang muscle. Pero kapag na-exercise ang muscle, ay ito po ay lalong nagiging malakas. Ang potential niya, ang kakayahan niya na nasa kanya ay lalabas. Kaya ganun din po ang spirit. The same time, no? Abang na-exercise natin ang spirit, tayo na-renew ang ating kaisipan. Kaya simultaneous, no? Ang spirit, ang kalwa, ay hindi pwede paghiluwalin. Sa ating puso yan. Sa spiritual heart, no? Hindi po organ. Kaya na-renew na babago ang ating kaisipan. Ang ating mga kaisipan na patuloy na impact ng word ay ito na-renew sa ating mga buhay. Kaya po, napakalaga sa Diyos. At ang salita ng Diyos, ng powerful, na may tanim, malaman, maunawaan, ay tunay pong will set us free. Ito ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ang bagay na mahirap, ang bagay na kahirapan, ang bagay na karamdaman, bagay na anumang bagay sa mundo, itong lahat ay atin pong ma-overcome sa ating mga buhay. No? Ang Word of God, ang siyang lalaban sa lahat ng bagay doon. Pagkagaya ng ilaw, madilim. Kahit anong gawin mo, madilim. Balis ka dyan. Hindi po. Kailangan mo isindi. At ang salita ng Diyos, ay kailangan mo isindi sa buhay mo. Para sa ganoon, ang liwanag ay mag-light sa iyong puso. At ang liwanag, ang siyang mag-aalis sa kadiliman sa buhay mo. Siya magpalaya sa buhay mo. Kaya baka kapangyarihan ang salita ng Diyos. At tunay na, patuloy natin maunuhan ay sa bagay na
masasabi ko, sabi niya, Colossians chapter 1, verse 26. Ang sasabi doon, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamanghamangan niyang mga plano para sa lahat ng tao. Yan ang nais ng Diyos sa buhay natin. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo. Christ in you. Yan ang nabigit ni Sir Francis niya. No? Ang basihan ng pag-asa ninyo ay na inyong makakamtan ang mabubuting kalagayan sa inaharap. Ito ang basihan natin na tayo may hinarap dahil si Kristo ay sumasa atin. Amen? Sumasa atin. Kaya we have future, every day of our life, ay sigurado ang ating buhay. Dahil tayo po, dahil si Kristo ay sumasa atin. Yan po ay isang pangako na siyang patuloy. Identity natin. Identity yung, anong identity siya? Pagkakalanlan natin sa ating buhay bilang tayo anak ng Diyos. Kapag yan ang patuloy nating may tanim sa ating mga puso, tunay nga po na kapag ang ating pagkakalanlan kay Kristo, ay ito ang siyang mag-aalis sa ating mga buhay. At ang ating identity ngayon ay hindi na kahirapan, hindi na kakulangan, sabi nga ng Ma'am Jem, hindi na po ang sakit, hindi na ang ating inferiority, insecurity, kundi our identity, ang ating identity, sabi nga rin sa Francis, ay tayo ngayon ay righteous, tayo ngayon mapalad, tayo ngayon ay prosperous. Sabi nga, ang anumang limited yung resource, anumang limitasyon sa ating mga pangangailangan sa buhay, ay hindi ito magpapapigil. Hindi ito ang magpapapigil sa blessing ng Panginoon. Ang magpapapigil sa blessing ng Panginoon saan ay yung kulang tayo na pagkakalanlan kay Kristo. Yun ang kulang natin. Hindi ko titigil ang blessing ng Panginoon sa mga kakulangan sa buhay. Kulang ang sweldo, kulang dumarating sa buhay ko, hindi mo papatigil ang blessing ng Panginoon. Kapag tayo ay hindi ko nawalan ng pangitain sa inaharap sa ating mga buhay, na si Kristo ay sumasa atin. Yan po, kapatid, ang ating ultimate resource sa ating mga buhay. Kaya, kapatid, tunay na ikaw ay pinagpala, banal, patuwid sa harapan ng Diyos. Ikaw ay may magandang hinaharap, may magandang future sa iyong buhay. That's your new identity. That's your new pagkakalanlan sa iyong buhay. Kaya po rin, dakila ang Diyos, tagumpay ang ating Panginoon, tagumpay si Jesus. Hallelujah! Puri Panginoon, tayo lahat tumayo at tayo po ay magpuri, magsalamat sa ating Panginoon. Okay, please God. See, awit tayo. Chorus. Hallelujah. Alam ko nito. Hallelujah. Amen. Glory to God. Yes. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Dapat siyang papurihan sa ating buhay. Luwalhati ang pagsamba, Jesus ika'y Hallelujah. Hallelujah. mapagkailanman, malapat ka sa papuri. Luwalhati ang pagsamba, itataas ang ngalan mo. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo.
Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, tunay, Panginoon, kapag aming kaisipan, aming puso, ay nakapokus sa inyo, doon kami dalhin ng aming buhay. Kung ano ang tinanim sa aming mga puso, yun doon ang direksyon namin. Kaya kung tinanim namin ay karamdaman, problema, kakulangan, yun doon kami dalhin. Laging kulang, laging adjustment. Kaya Lord, makita ng aming puso ang salita mo. Kung gaano kami at kung sino kami, ang aming pagkailangan kay Iso, yun kami, yan po ang magdadala sa amin sa inaharap, na magandang inaharap sa aming buhay. Kaya totoo, mapangirihan, buhay ang salita sa bawat isa amin. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinapasama sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we all say Amen.